Hello everyone! In today's video ay mag-tutorial muna tayo kasi pinagpaliban ko muna yung pag-wanderlust ko dahil eleksyon, traffic, at maulan. Ayan, so sa bahay lang muna tayo. So ngayon, ipapakita ko sa inyo is kung papaano ko linisin itong printer ko kapag ganito na sobrang tagal na siyang hindi nagagamit. Tapos, paano natin ma-maintain yung kinang niya. Ayan. So, panoorin nyo kung paano ko siya ginagawa. Okay? Simple lang naman to. Okay, so gagamitan ko siya ng paintbrush kasi malambot lang siya. Tapos hindi siya makagasgas ng ng machine kasi yun nga, malambot siya. Ayan. So kung hindi niyo pa na-explore gumamit ng paintbrush, ito na din yung gamitin niyo, okay? Kasi safe siya sa ating mga machines. So ang paintbrush ay ginagamit ko siya pantanggal ng alikabok. Ayan. So, yun naman ginamit kong towel dyan ay basa yan. So, ginamitan ko siya ng towel na basa para mas matanggal yung alikabok. So, before, inisprayhan ko ito ng alcohol. So, ngayon, dahil wala akong alcohol, tubig yung ginamit ko. Okay? So, binasa ko yung towel ng tubig, ano yung pinupunos ko. Pero pag ginawa niyo to sa inyo, make sure na yung towel ay pigang-piga. Okay? Yung maramdaman mo lang na basa yung towel nyo, hindi yung may iwan na todo doon sa may machine, no? Baka matamaan natin yung mga sensitive part na hindi pwedeng mabasa. Ayan. So dito sa glass niya, nilagyan ko siya talaga ng alcohol kasi may tira akong konting patak ng alcohol na pwede pang i-spray. Kaya yun, inubos ko na siya dun sa glass. And then, pagkatapos natin magtanggal ng alikabok, ay syempre, i-cleaning natin yung loob niya, no? Kailangan natin mag-test yung ink niya, no? Baka malay natin, manigas na siya dun. Ayan, so kailangan mag-cleaning tayo lagi sa ating mga para hindi siya masira. Pagkatapos ng lahat, ito na yung sekreto ko para laging bago pa rin yung gamit ko. So, ito ay magti 3 years na. Itong brother na to. So, tingnan nyo naman. Magic tas yung gamit ko. Yan na din yung ginagamit ko doon sa motor na ginagamit ko sa pag-vlog ko. Yan yun. Pampakintab ng motor. At yan na din ginagamit ko dito kasi all-purpose naman siya. So, bakit kailangan malinis yung gamit natin? Simple lang, kasi kailangan malinis talaga yung gamit natin. Ayan, so, ako personally, pagka gamit, gusto ko talaga laging malinis yan. Ayan. Pero, may advantage dito sa paglilinis ng gamit. Katulad nitong, halimbawa, itong printer. Pag dumating yung time na gusto ko siyang ibenta, at least hindi siya nakakahiya sa pagbebentahan. Kasi malinis siya. Mukhang bago parang bagong labas. Ayan. So, yun yung gusto kong i-share sa inyo kung bakit kailangan malinis lagi yung gamit natin. Kasi kung sakaling dumating yung time na magbentahan tayo ng gamit, at least hindi siya nakakahiyang ibenta. Kasi nga, mukhang bago pa rin. At saka, pag bago yung gamit mo, sa paningin ng buyer mo, masasabi niya sa sarili niya na hindi ito nauso. Ayan. Kasi inalagaan mo siya ng maayos. Ayan. So, kung ako bibili ng gamit mo tapos madumi, magdadalong isip ako. Kasi iniisip ko din na baka yung pag-function niya ay may problema.
Kasi nga, hindi na siya nalinis. Alam niyo ba na pag hindi nalinis yan, pagka makapal na yung alikabok sa loob, makaka-apekto yun sa performance ng machine. Ayan. So, kaya kailangan malinis siya. Actually, ito nakikita nyo sa video, hindi pa ito yung talagang todong-todong linis. Kasi, actually, pwede pa natin yung buksan sa loob para mas linisin pa natin yung mga kaloob-looban niya. Kasi nga, pagka yung alikabok kumapal, makakasira yan ng mga parts ng machine. Okay? So, kailangan natin maintindihan yun. Kaya itong ginagawa ko ganito na laging malinis. Kasi, paghahanda na din to eh. Mayroon kasing times na gusto natin mag-upgrade ng printer. Tapos, ang gagawin natin ibenta yung luma kasi hindi natin magagamit, di ba? So, at least, pagka ibebenta natin siya, edi malinis siya. At, yun nga, pagkakatiwalaan tayo nung bibili na makikita niya sa itsura pa lang na hindi na-abuso yung machine. Kasi sa itsura pa lang, kita na alagang-alaga siya. Ayan. So, I hope na nakarelate kayo sa simpleng vlog na to. Ayan, simpleng video na to. Sana may napulot kayo. So, kung hindi pa kayo subscribe sa channel ko, subscribe po kayo. Click niyo yung notification bell para updated kayo sa mga bagong uploads ko. Ayan. So, see you sa next video. Bye!